Part 2, Carolina's POV. Na medyo naging okay na ako, lumabas na ako sa banyo. Paglabas ko, tahimik ang buong paligid. Saan kaya siya nagpunta? Tanong ko sa sarili ko. Hinahanap ko siya pero hinihiling ko rin naman na wag na siyang bumalik pa. Sinuot ko ang damit ko kanina pero naiilang ako dahil wala akong suot na panty. Hindi ako sanay na wala akong suot na panloob. Kinuha ko ang kumot at binalot kong sarili ko. Humiga na ako sa kama dahil nakakaramdam na ako ng pagbigat ng talukap ng mga mata ko. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa lakas ng kalampag na narinig ko mula sa labas. Lumabas ako para silipin kung ano ang nangyari. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang dalawang tao na naghahalikan. Para ako napako sa kinatatayuan ko. Patuloy lang sila sa paghahalikan at hindi nila ako napansin. Umatras ang paa ko at mabilis kong sinara ang pintuan. Alam ko na hindi ko may bibigay sa kanya. Sa mata ng batas at sa mata ng Diyos, asawa niya ako. Mag-asawa kaming dalawa. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Bumuhos ang luha ko sa hindi malamang dahilan. Carolina, pigilan mong sarili mo. Bakit ka ba umiiyak? Bakit ka ba nasasaktan? Tanong ko sa sarili ko. Pinunasan kong luha ko. Nagulat ako dahil biglang bumukas ang pinto at pumasok siyang magulo ang buhok at walang saplot pang itaas. Bakit kising ka pa? Tanong niya sa akin. Matutulog na rin po ako. Nauutal pang sagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung sulit ba ang pera ko sa'yo. Hahayaan kita ngayon pero susunod, gawin mo na ang trabaho mo. Sabi niya sa akin at mabilis siyang humiga sa kama. Kahit ako'y nagtatanong na rin sa sarili ko kung sulit nga ba ako para sa milyones niya. Ngayon, payagan niya akong pumasok sa university. Kahit yun na lang. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko. Nakayakap sa akin si Drew. Narinig ko na Archer ang tawag sa kanya ng ibang tao, pero para sa akin mas bagay sa kanya ang Drew, lalo na't mas matanda siya sa akin. Habang nakatingin ako sa kanya, marami na naman ang tumatakbo sa isipan ko. Iniisip ko kung paano ba siya mapapasaya. May pag-asa kaya na maging okay sa kama niya. Napahawak ako sa balakang ko. Hinindot ko to ng bahagya. Nang tumingala ako, nagtama mga mata naming dalawa. Ako ang unang umiwas nang tingin, Kuya, pwede po ba akong pumasok sa school? Lakas loob pang tanong ko sa kanya. Anong sabi mo? Kuya? Kurot noong tanong niya sa akin at ramdam ko ang galit sa boses niya. Sorry, hindi ko po kasi namang itatawag ko sa iyo eh. Nakayoko kong sagot sa kanya. I am your husband. Paano mo naisip tawagin akong kuya? May mag-asawa ba na kuya ang tawag ng babae sa asawa niya? Shit! Galit na sabi niya at padabog na pumasok sa loob ng banyo niya. Ang tanga mo talaga, Carolina. Tama naman siya. Walang mag-asawa na kuyang tawagan. Dahil sa katangahan mo, baka lalong di ka payagan na pumaiwas agad ako ng tingin dahil nakahubad siya. Para bang normal na lang sa kanya na nakahubad sa harap ng iba? Kung sa bagay, maganda ang katawan niya, kaya walang dapat ikahiya. Anong sinasabi mo kanina? Tanong niya sa akin. Habang nagsisimula na siyang magbihis. Papayagan mo ba akong pumasok sa school? Lakas loob na tanong ko ulit sa kanya. Kung hindi ako papayag, anong gagawin mo? Tanong niya bigla sa akin. Hayaan mo po sana ako. Pangako hindi ako magiging pabigat sa'yo. May part-time job po ako. Ulit siya sa akin. Can you stop that po thing? Masyado na ba ako matanda sa paningin mo, ha? Sigaw niya sa akin. Sorry po. Drew. Sad ko sa kanya. Drew, ha? Ano bang mas gusto mo? Archer o Drew? Tanong ko sa kanya para alam ko at para hindi na siya magalit sa akin. Kahit ano basta hindi kuya. Why are you smiling? Tanong niya sa akin. Wala. Mabilis pang sagot ko bago ko pumasok sa loob ng banyo. Hindi ko rin kasi alam kung bakit biglang ngumiti ako. Masaya at siguro nung una nag-hesitate pa ako dahil baka damit ng babae niya. Wear that. Hahayaan kita sa nais mo. Ayoko lang ng problema, higit sa lahat. Umiwas ka sa mga lalaki. Subukan mo lang akong lokohin, papatayin ko sila. Seryosong sabi niya na nagbigay kilabot sa puso ko. Nakakaasa ka. Gusto ko lang makapagtapos sa pag-aaral ko. Nakayokong sabi ko sa kanya. Pumunta ka sa kilala kong doktor. Hindi ka pwedeng mabuntis. Ayoko magkaanak sa'yo. Sige, mahinang sagot ko sa kanya. Parang sampal sa akin ang sinabi niya. Pero kahit ako, hindi ko rin nanaisin na magkaanak sa kanya. Lalo na ganito kami at masyado pa akong bata para maging isang ina.
Ayoko pang maranasan ng anak ko ang naranasan ko ngayon sa piling ng ama niya. Alam ko simula pa lang to ng paghihirap ko sa piling niya. Absent ako ngayong araw kahit sa bahay nila ako tumuloy. Inatid ako ng driver niya. May pasok siya sa opisina. Pagpasok ko, bumungad sa akin na mapanghusga ng mga mata ng kanyang ina. Para bang may ibang ibig sabihin ang tingin niya sa akin. Para bang ang dumi kong babae at pinandidirihan niya ako. Alam ko na hindi ka magtatagal dito. Magsasawa rin sa iyong anak ko, kaya't sulitin mo ng araw mo dito. Sisiguraduhin ko na hindi ka magiging buhay prinsesa dito. Hindi ang isang katulad mo ang nais ko sa anak ko. Sad niya sa akin at mabilis na umakyat sa itaas. Ako naman na iwang nakatulala. Bigla na lang pumatak ang mga luha ko. Hindi ko alam kung bakit ba siya galit sa akin eh. Pero bakit ba sa akin siya nagagalit? Hindi ko rin naman kagustuhan na tumira dito. Kung ako lang masusunod, hindi ako titira sa bahay na to. Pero wala akong choice dahil anak niya mismo ang nagdala sa akin sa lugar na to. Pinunasan ko ang mga luha ko. Kaya mo to, Carolina. Kaya mo. Kumbinsi ko sa sarili ko. Umakyat na ako sa salid ko. Pagpasok ko, nakakalat ang mga gamit ko sa maleta at lahat ng yon nasa sahig na. Hindi ko alam kung sinong gumawa nito pero kaagad na nakuha ang atensyon ko ng larawan namin ni Mommy na ngayon punit na. Mabilis ko tong pinulot. Nagsimulang bumuhos ang luha ko. Anong klaseng tao sila? Bakit kailangan pa nila tong gawin? Nagharap ako ng tape para ayusin ang larawan namin ni Mommy. Ito lang ang larawan na meron ako. Lahat kasi ng larawan namin ni Mommy sinunod na ng stepmother ko. Kaya ito na lang ang naitabi ko, talagang tinatago ko pa. Iyak ako ng iyak habang inaayos ko. Sinimulan kong lagyan ng tape at pinagdikit-dikit ko. Sorry Mommy, I wish you were here. Pero alam kong kahit anong gawin ko hindi ka na babalik. I'm sorry Mom, and I really miss you. Kausap ko sa larawan niya. Minsan di ko maiwasang magalit sa sarili ko. Galit ako at sinisisi ko ang sarili ko. Sana ako na lang ang namatay at hindi ang mommy ko. Nang dahil sa akin ka nawala siya. Kung nakinig lang ako sa kanya, hindi sana ito mangyayari. 4 na taon pa lang ang lumipas sa talagang sariwa pa rin ang lahat sa akin. Nang maayos ko ng larawan, naghanap ako ng lugar na po pwede kong pagtaguan para hindi na nila makita. Nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi nila ito sinunog. Niligpit ko rin ang mga gamit ko na nakakalat sa sahig. Nang matapos na ako, bumaba na ako. Pagbaba ko, sinalubong ako ng isang katulong at binigyan niya ako ng panlinis. Ang sabi ni senyora, maglinis ka raw sa likod ng bahay. Sabi niya sa akin. Okay po, sagot ko sa kanya. Iyahatid kita para hindi ka maligaw. Nakangiti pang sabi niya sa akin. Salamat. Pasalamat ko sa kanya. Ako nga pala si Betty. Pakilala niya sa akin. Ako naman si Carolina. Bagay sa iyong pangalan mo. Ang ganda-ganda mo. Sobrang amo ng mukha mo. Kaya siguro nagustuhan ka na Senyorito Archer. Sabi niya sa akin. Hindi niya ako gusto. Alam kong alam niyo kung bakit ako nandito. Malungkot pang sabi ko sa kanya. Ang hirap din pala kapag mayaman, no? Kasi gagawin kang pambayad ng mga magulang mo. Sabi niya kaya tumigil ako sa paglalakad. Ay, sorry. Hindi ko sinasadya. Okay lang. Tama ka naman eh. At sa case ko mahirap kasi kailangan kong gampanan ng pagiging anak ko. Kailangan kong gawin at sundin ang mga bagay na hindi ko naman talaga gusto. Malungkot pang sabi ko sa kanya. Alam ko magiging okay ka. Kapag may kailangan ka sabihan mo ko. Hindi man ako matalino, madiskarte naman ako. Hindi kita matutulungan sa pera pero sa mga gawaing bahay, makakaasa ka sa akin. Simula ngayon magkaibigan na tayo. Nakangiti pang sabi niya sa akin. Oo, magkaibigan na tayo. Sabi ko sa kanya. Mukha naman siyang mabait kahit alam ko na magkakasundo kami. Nang maihatid niya ako dito sa likod ng bahay, pumasok na ulit siya sa loob ng bahay para gawin na rin ang trabaho niya. Nagsimula ako magwalis ng mga dahon. Marami ring kalat. Sa tingin ko nga tambakan to ng mga basura. Di naman ako maarte kaya pinulot ko ang mga ito. Ayoko rin naman kasi na magalit sa akin ang mommy ni Drew. Kaya lahat ang pinapagawa niya sa akin dito sa bahay, susundin ko. Hindi ko alam kung ilang oras na nga ba akong naglilinis dahil inabutan na ako ng dilim. Pero hindi pa rin ako pumasok dahil konti na lang matatapos na ako. At nang matapos ako, pumasok na ako sa loob ng bahay. Nakita ko rin nakauwi na si Drew. Kakarating lamang niya.
Kasama niya ang kapatid niya at bigla ring lumabas mula sa kusina ang mommy niya. Nandito na pala kayo, anak. Nakangiting sabi pa nito. Hindi man lamang sumagot si Drew. What happened to you? Malamig na tanong sa akin ng asawa ko. Nagpresenta siyang maglinis sa likod ng bahay. Mapilit siya kaya hinayaan ko na lamang. Ang biyanan ko ang sumagot sa tanong ng anak niya. Umakit ka na't maglinis ka ng katawan mo. Galit na utos niya sa akin. Mabilis naman akong umakyat at di pinagyang pansin ang mga narinig ko mula sa kapatid at sa mommy niya. Mga salita na kapag pinansin ko, magdudulot na matinding kirot sa puso ko. Mabilis akong pumasok ng banyo para maligo, pero nagulat ako dahil may biglang pumulupot sa mga braso sa katawan ko. It's me, bulong na Drew sa tenga ko dahil magpupumiglas pa sana ako. Hindi ko alam ang gagawin ko lalo na pareho kaming walang saplot at ramdam ko ang kahandaan niya sa likuran ko. Nagsimula ngang maglakbay ang mga palad niya sa katawan ko. Are you still sore? Tanong niya sa akin. Medyo masakit pa, sagot ko sa kanya at sobrang nahihiya ako. Kaya uminit bigla ang pisngi ko. Pinaharap niya ako sa kanya, tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Naiilang ako pero sinubukan kong makipagtitigan din sa kanya. I want you, saad niya sa akin. Bigla, tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan. Nag-dinner ka na ba? Tanong ko sa kanya. My dinner is here, sabi pa niya sa akin at agad nang sinunggaban ang labi ko ng isang mapasok na halik. Hinayaan ko lamang siya sa nais niyang gawin. Kiss me back, utos pa niya sa akin. Sa simula para ko nangangapa pero kalaunan sinabayan ko na ang bawat paggalaw niya. Binuhat niya ako at sinandal sa may pader. Tumingin siya sa mata ko. Tayong pagdanasa lang ang nakikita ko sa mata niya ngayon. Muri niya pa akong siniel ng mapasok at mapagparusang halik. Lalo akong kumapit sa balikat niya. Ramdam ko ang gigil niya dahil nasasaktan ako. Kinagat niya kasi ibabang parte ko. Bago sa akin ang lahat ng ginagawa niya. Hindi ko alam pero nagugustuhan ng katawan ko ang ginagawa niya sa akin. Oh Drew, that's right. Moan my name. Pangalan ko lang ang dapat sinisigaw mo. Aniya sa akin. Shit, Aniya. You are mine. Akin ka lang. Ako lang ang dapat na paligayahin mo. Patunayan mo sa akin na sulit ang pera ko sa'yo. Scream my name and scream for more. Tama siya. Kailangan kong patunayan na sapat ako sa kanya at baka sakaling makontento siya sa akin. Ilang saglit pa narating niya na ang rurok. Muli niyang binuhay ang shower. Hinalikan niya ako ulit na siya namang tinugon ko. Hanggang sa naging mapusok na naman ang bawat galaw ng labi niya. Pero bigla na lamang siyang huminto. Maligo na tayo. Biglang naging malamig ang boses niya. Di na ako sumagot. Inutusan niya akong lagyan ng sabon ng katawan niya at yun nga ang ginawa ko. Hindi ko kayang tumingin at nakipagtitigan sa kanya. Para akong kakapusin ng hangin. Gwapo siya pero nakikita kong galit sa mga mata niya. Nauna siyang matapos kesa akin. Fix yourself at bumaba ka pagkatapos. Kakain na tayo. Saad niya sa akin bago siya lumabas ng banyo. May tumulo na namang butil ng luha mula sa mga mata ko. Ganito pala ang trato niya sa akin dahil para usan lamang niya ako. Masakit pero kailangan kong tanggapin. Mabilis kong tinapos ang paliligo ko at lumabas na ako para magbihes. Ayokong maghintay siya na matagal dahil baka magalit na naman siya sa akin. Pinatuyo ko muna ang buhok ko bago ko bumaba. Pagpasok ko ng dining area nakatingin silang lahat sa akin. Hindi ako komportable pero nilakasan kong loob ko. Umupo ako sa tabi ni Drew. Nilagyan niya ng pagkain ng plato ko pero seryoso ang gwapo niyang mukha. Ako na lang kukuha ng pagkain ko. Mahinang sabi ko pa sa kanya. Tumingin lamang siya sa akin at tumigil na. Hindi ako nakakain ng maayos dahil nasa legs ko ang isa niyang kamay. Naging malikot ito. Tumigil lang ito na magsalita ng kapatid niya. Do you have plans for your birthday, kuya? Biglang tanong ng kapatid niya. None. Don't worry, anak. Dahil kami nang bahala. Nakangiting saad pa ng mommy niya. Okay. Sagot nito bago tumayo. Finish your food bago ka umakyat. Malamig pang saad niya sa akin. Lumabas na siya at naiwan ako kasama ng mommy at kapatid niya. Habang kumakain kami, halos hindi ko manunok ang kinakain ko. Pinipilit ko ring tapusin dahil ayokong magsayang ng pagkain.
Nang matapos na ako, aalis na ako dito sa kusina. Nang bigla, nagsalita ang biyanan ko. Where do you think you're going? Po? Bobo ka ba? Saan ka pupunta? Hindi ka po pwedeng umakyat nang hindi mo tapos hugasan ng mga plato dito. Hindi naman libre ang pagkain mo dito eh. Sabi sa akin ng mommy ni Drew. Alam ko ang ibig niyang iparating sa akin. Nais nila na ako magligpit at maghugas ng mga pinagkainan namin. Pwede ko na po bang iligpit ang mga ito? Magalang na tanong ko pa sa kanya. Oo, at hugasan mo na rin. Sagot pa niya sa akin at lumabas na nga sila. Pero hindi nakaligtas sa pandinig ko ang sinabi ng kapatid ni Drew. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo, maid. Binaliwala ko na lamang to at sinimulan ng ayusin ang mesa. Tulungan na kita. Nakangiting sabi sa akin ni Betty. Wag na, kaya ko na to. Magpahinga ka na. Nakangiti pang sagot ko sa kanya. Sigurado ka ba na okay ka lang? Nag-aalala pang tanong niya sa akin. Oo naman, sanay ako maglinis at maghugas sa bahay namin. Sagot ko sa kanya. Sige, pero hindi mo kaya, wag kang mahiyang magsabi sa akin ha. Salamat Betty. Sige, mauna na ako sa'yo. Nang makaalis siya, nagsimula na ako magligpit. Isa-isa kong dinala sa lababo ang mga hugasin. Pagkatapos, nagsimula na nga ako maghugas. Mahina akong kumakanta habang naghuhugas ako. Masyado kasing tahimik at hindi naman ako sanay. Wala namang tao kaya't siguro okay lang. Bakit ikaw maghuhugas niyan? Nagulat ako dahil bigla na lamang nagsalita sa likuran ko, si Drew. May kailangan ka ba? Gusto mo ba ng kape? Tanong ko sa kanya pero hindi naman siya sumagot. Nalingon ko siya at nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Naparunok ako dahil kakaiba naman ang tingin niya sa akin. Pagkatapos noon pinagtimpla mo ako ng kape, ihatid mo sa office ko. Saan niya? Bago lumabas ng kusina. Napabuntong hininga na lamang ako. Tinapos ko na ang paghuhugas ko para maihatid ko na ang kape niya. Baka kasi magalit sa akin kung matagalan ako eh. Habang paakit ako ng hagdanan, may biglang dumating na babae. Dire-diretso lang to papunta sa office ng asawa ko. Binaliwala ko lamang at dumiretso na rin ako sa doon. Kumatok muna ako bago ko pumasok. Come in. Narinig ko pang sabi ni Drew. Yung kape niyo po. Nakayo kong sabi ko pa. Ilapag mo na lang dito. Utos niya sa akin. Mabilis naman ako lumapit sa kanya at inilapag ko sa mesa niya. May bago pala kayong maid. Biglang sabi ng babae na nakaupo sa kandungan ng asawa ko. Yeah, she is our new maid. Lumabas ka na. Parang sinaksak ako ng punyal sa sinabi niya. Kung sa bagay, sino bang matututo na ipakilalang babaeng ginagawang pambayad para sa'yo? Nakakaya naman talaga na ipakilala kong asawa niya. Mabilis ako lumabas para pumunta na sa silid ko. Habang nakahiga ako, hindi ko maiwasan na mag-isip. Babae ba niya yon? Bakit nandito to ng gantong oras? Habang nakahiga ako, hindi ko maiwasan mag-isip. Hindi ko ba talaga na ibibigay ang kailangan niya? Ano ba ang kailangan kong gawin para makontento ka sa akin, Drew? Hindi mo man ako mahal, nais ko na ako lang. Kahit na ganito ko, ayoko may kahati ako. Bigla na naman akong umiyak.